na paligid, makinig sa huni ng mga ibon, matulog sa napakatahimik na kalikasan, at maligo sa napakapreskong dalampasigan. Tara sa aking Rospat Camping. Bago ko narating ang isang Rospat sa Bulinaw, Pangasinan, ay naglakbay ako mula sa San Carlos City. Tinahak ang napakamalinsangan at mainit na kalsadahan. Time check, 1:20 in the afternoon. Nadaanan ang mga naglalawakang palaisdaan, tumawid sa Agno River, at nag-enjoy sa nananatiling luntian na kalikasan. Then liko sa kaliwa and kanan. Ganun yung kalsada rito. Wow, tindi nito. Para kang umiikot eh. Sa kabila ng mainit na panahon, lahat ng ito ay matutunghayan sa aking kwento. Kaya magkano rin pasahe pag motor? Kaya't wag na nating patagalin pa. Umpisahan na natin ang video. Yan o, 1, 2, 3, 4 mga malalaki. Ito yung sampahan nila. Yan o, merong tulay para sa tao. What's up mga kaibigan? Welcome back sa ating panibagong adventure mula rito sa San Carlos City ng Pangasinan. Tayo ay pupunta sa Bulinaw, Pangasinan at maghahanap tayo ng Rospat along the way para sa ating camping for this episode. Alright, ikot muna tayo rito sa kanilang city. Napakainit mga kaibigan. Time check, 1:20 in the afternoon. Grabing init. Pero tuloy pa rin ang gagawin natin na camping ngayon. Hanggang sa Bulinaw, ikot-ikot tayo. Dadaling ko kayo sa mga magagandang lugar. May nanguhuli rito, mga poso. Wala kasing helmet. Tingnan nyo rito sa bandang kanan natin, nasunog pala ito. May mga bahagi nitong San Carlos Public Market na talagang nasunog. Ito yung mga napabalita noon na nasunog. Grabe, tupok na tupok. Unitop, San Carlos City. Itong San Carlos City pala ang pinakaunang naging city sa probinsya ng Pangasinan, according sa mga naikwento sa akin. Alam nyo dito mga kaibigan, pag dumaan kayo sa San Carlos City, talagang pinapatupad nila dito yung one-way scheme ng kanilang mga kalye. Dito lang naman sa pinaka city para maiwasan yung traffic. Pero grabe, kailangan magtiyaga at iikot ka talaga, no? Lalo dito sa bandang, anong mall nga ba ito? San Carlos Town Center. Dati libre ang pag-park dito eh. Kita nyo dito sa bandang kaliwa natin. Yan, yung mga nakaparadang mga sakyan dyan. Hindi ako nagkakamali, yung minimum yata is 30 pesos. Ito sa bandang kanan natin, ito naman yung kanilang San Carlos City New Public Market. Let's go. Wow, tingnan nyo naman sa kabila oh. Kahit nakakagaling lang natin sa mismong city ng San Carlos,
Meron pa rin tayo makikita mga luntian dito, taniman ng mais. Tapos straight na highway na napakaraming motoristang dumadaan ngayon. Okay, ngayon ay magme-merge na tayo dito sa highway na pinag-isa, yung galing ng San Carlos City. Tapos ito namang nasa likuran nating bahagi ay galing ng Dagupan City. So particularly nandito na tayo sa bayan ng Binmaley, Pangasinan. Parang gagawin yata nilang bago itong tulay dito. Meron na silang inuumpisan dito sa bandang kanan. Makikita nyo rito kaliwat kanan mga kaibigan, napakalawak na ilog. Daming fish pond dito kaliwat kanan. Dito na tayo sa part ng Binmaley na kapag ikaw ay isang biyahero, dito yung murang bilihan ng mga isda tuwing umaga, hapon. Di po ako bibili. Ayan, pakita ko lang sa inyo, yan ang palaging hinihintuan ng mga biyahero kapag galing dito sa bandang western pauwi ng gitnang bahagi ng Pangasinan or sa ibang karatig probinsya. Kakaliwa tayo rito mga kaibigan, di na tayo didiretso ng Binmaley kasi meron ditong shortcut. Nalalabas na tayo sa Lingayen mismo. Dami pa rin mga turista ngayon, holiday kasi. Tapos dito sa bandang kanan natin, ginagawa na dyan yung malawak na kalsada na siyang balita ko ano daw yun, expressway. Ito yung mga gamit nila, mga bakal. Yan daw yung kukonekta western na part ng Pangasinan hanggang dito sa central. Ang pagkakaalam ko, yan ay expressway. Tindi rin ang kalsada rito sa barangay Kibaol. Ayan o, napaka rough road na nito. Pero alam nyo, mga 5 years ago maganda itong kalsada na to kasi purely spaltado lang ito, hindi ito bako-bako na daan. Kasi ang dumadaan lang dito dati mga magagaan lang na sasakyan, kaso ngayon ginagamit na kasi ito na parang ano siya sabihin na nating major way. Kasi kahit yung mga malalaking sasakyan, mga dump truck, trailer, bus, dito na dumadaan para mabypass nila yung parte ng kalsada dyan na napakaraming dumadaan. Pero good thing kasi itong area na to, pagkalampas na natin ng konti, ay naayos naman nila na bago nila ito, na renovate na. Pero sigurado tuloy-tuloy na yan, nagagawin nilang kalsada hanggang dun sa kunti lang naman kunting bahagi lang naman yung talagang bako-bako na klase. Alright, magme-merge na tayo rito mula Lingayen papuntang Labrador. Let's go. Alam nyo ba mga kaibigan, itong tulay na ito, ang ilalim nito ay Agno River. Itong Dumalandan Bridge, ang haba din nito Ito yung pinakalagusan. Dito dumaan yung Agno River palabas dyan sa bandang kanan, yung talagang sa dagat. At alam naman natin, itong Agno River, napakahaba po niyan. Galing pa yan doon sa Benguet, galing sa Ambuklaw Dam, Binga Dam, San Roque Dam, hanggang dito. Tingnan nyo naman wow, napakagandang tingnan. Lawak
Dami ring mga fish pond sa gilid nito eh. Subukan nating pumunta sa ilalim nitong Dumalandan Bridge. Grabe, ganda rin ang tingnan nitong ginawa nilang pinaka-walling. Yung pinagtambakan ng ginawang bridge. Oh, dami palang masakyan dito sa ilalim. Kita mo yung ilalim ng bridge, oh. Mahalata mo talagang antibay ng pagkakagawa. Kailangan solido. Ang linaw ng Agno River, ah. Napakadaming pinanggalingan din nito eh. Mula pa Benguet. Ang daming mga nangingisda rin dito. Namimingwit. Siguro alat na yung tubig dito kasi yung tubig galing sa dagat aakyat na yan pag high tide. Dito yung bahaging kabuntukan punta rito. Dito sa part na to, sa ilalim ng tulay, mapapansin natin maraming mga kulungan ng isda at saka maraming nangingisda. And now let's go back mga kaibigan sa biyahe. Tara, diretso tayo ng Bulinaw. Ganda ng disenyo nila rito. Solid. Nice. Fiesta siguro. Kaliwat kanan. Ganda. Kikita mo rito yung malaking isda, oh. Welcome to Sual. Konti ng tao ngayon. Uumpisa na tayo sa akyatin mga kaibigan. Dito sa Sual, Pangasinan. Mababasa natin dito, oh, MDRRMO. Yan yung mga gusali na nakatayo dyan. Habang tayo umaakyat, wala kang makitang halos bahay dito, kundi puro sasakyan at paliko-liko na paakyat. Kapag ka ikaw ay papunta ng Bulinaw or papunta ng Alaminos, talaga masusubok ang sasakyan mo rito sa akyatin. Hindi naman siya ganun katarik. Napaka banayad lang naman yung akyatan dito. Pero kapag ikaw naman ay galing ng Alaminos, pauwi ka, pababa naman ito. Subukan ng preno rito. Feeling ko kaya sinadya na maging liko-liko ang isang kalsada kapag ka matarik. Para yung ano yata, no? Yung momentum ng sasakyan eh hindi dire-diretso. Lalo kapag palusong. Yan, oh, sawa ka rin sa bankingan dito pero saglit lang. After nung mga ilang liko-liko, ito na, bababa tayo ng bahagya at welcome tayo sa Barangay Kawayan, Sual, Pangasinan. Grabe din talaga yung epekto ng mahal ng langis, no? Kasi kahit dito sa mismong city, Alaminos City na ito mga kaibigan, at alam natin na napakaraming mga tao rito, mga buwibisita kapag ganitong holiday dahil nga sa 100 Islands. Pero tingnan nyo, kunti lang yung mga tao nakikita natin, o kahit ng mga turista wala tayo gaano nakikita. Yun ang isa sa napakatinding epekto talaga ng pagmahal ng krudo. Alright, andito na tayo sa bayan ng Bani mga kaibigan. Alam nyo ba na ang bayan ng Bani, ang
pinanggagalingan ng mura ang mga watermelon. Kasi ang pangalang Bani, sa palagay ko, yun ang local name ng watermelon dito sa western part ng Pangasinan. Approaching na tayo sa mismong bayan ng Bani. Tingnan nyo rito, napakakunti lang din ang tao. Ito yung kanilang town hall. So tayo ay kakanan, pupunta ng Bulinaw, Pangasinan. Time check, 3:43 ng hapon mga kaibigan. Wow, napaka-solid nung luntiang bahagi ng bundok mga kaibigan, no? Ito na, may paliko-liko na rin sila dito. Bangkingan na rin. Yan, no? Liko sa kanan, then liko sa kaliwa. Tapos sa unahan, liko ka na naman sa kaliwa and kanan. Ganun yung kalsada rito. Wow, tindi nito. Para kang umiikot eh. Yan, gradual lang naman yung bangkingan dito. Hindi mo ramdam yung akyatin dahil nga dahan-dahan yung pagliko eh. Nakakatuwa rin magmotor sa ganitong klase ng daan eh. Wipe the sleep from your eyes. Quit dreaming now, the sun is on the rise. And by the end of the day, this dusty room will be 1,000 miles away. Once heard it said in a song, best keep to traveling on. After natin na magliko-liko rito, ito straight na daan naman dito na sa taas. Tapos dito sa bandang kaliwang bahagi natin mga kaibigan, meron pala sila dyang miniature na rice terraces, pero ngayon bakante eh. Oh, kikita natin. I'll take the wheel if you start to yawn. Just keep to traveling on. So bago tayo maghanap ng ating raw spot na pagpupwestuhan mamaya, puntahan muna natin yung pinakamalapit na spot doon sa Santiago Island. Kasi naku-curious ako, sa mapa makikita natin meron palang Santiago Island dito sa Bulinaw, Pangasinan. At subukan lang natin lumapit doon kung ano makikita natin. At samahan nyo pa rin ako. Alright, pasok tayo dito sa kanto papuntang Sundowners, Barangay Luciente. Diretsuhin natin to. Meron siyang dead end sa unahan eh. Parang doon yata yung kanyang pantalan. Nakaka-curious yung Santiago Island na yan dahil meron silang ilang mga barangay din eh. Nahati din siya sa maraming barangay. Tingnan natin kung anong makikita natin dyan. Malamang yan na yung Santiago Island. So para daw makapunta dyan, kahit mga 4 wheels pwede raw pumunta dyan eh. Kaso sasakay daw ng barge. Di ko alam kung magkano ang pamasahe nila sa barge. Pwede naman tayong magtanong dyan kung meron tayong matanong. Ito, nandito na yung pantalan nila eh. Nakikita ko na. Di ko alam kung saan ang daan. Ito yata. Subukan natin pumasok dito.
Tapos magtanong-tanong na lang tayo dyan. Nandito yung kanilang peryahan. Ano ba yung pantalan? Tanong ako rito sa mga bata. Ading saan yung pantalan? Papuntang Santiago Island. Ayan. Sige, salamat ha. Okay. So kung makikita natin dito, daming mga sasakyan na nakaiwan. Siguro yung mga tumawid papuntang Santiago Island, iniiwan na lang nila yung mga sasakyan nila rito. Kasi nga sa mahal siguro ng pasahe, dahil mahal ang krudo ngayon. Ayun, may mga sinasakay na motor. Puntahan natin. May nagtatawid din ng 4 wheels dyan. Doon, iwanan. Landing bird, may ano doon, may parang rurong maliit. So yan mga kaibigan, no? May tinatawid sila, isa, dalawang motor, tapos maraming tao. Kuya, magkano rin pasahe pag motor? 100. Tao 20 sa tao. So 120 pag tumawid tayo hanggang dyan sa Santiago Island. May ano po kayo? Tubig na naka-bottle. Marami na tayong mahanap na raw spot dito. Wala nang kabahayan. Mag-i-spot na lang ako ng mapagpwestuhan natin na malapit sa dagat. Alright, raw spot. Once again. Yung mga bato nila parang limestone. Rough road. Sasabak sa rough road ang ating motor. Time check 5:09 in the afternoon. Sana meron tayong may spotan dito. So yun mga kaibigan, may nakita tayong mga lokal kanina. Hindi ko na binidyohan. So nasabi na natin na nandito tayo at nagcamping. Merienda muna ako dun sa binili kong tinapay kanina. So nakahanap na ako ng pwesto. Gubat ito eh. Di ko alam kung anong barangay. Malayo din konti sa dagat. So ang goal ko lang ngayon dito is makapag stay overnight. Tapos bukas maghanap tayo ng maliliguan. Paborito kong tinapay. Putok. So ito na nagawa kong tarp tent. Tapos dito ko sasabit yung aking hammock mamaya. Tapos dun sa kabila. Solid na yan. Okay.
it's time na para i-charge yung mga gamit natin. Kasi lahat yan lobat eh. Sagad-sagaran, nagamit lahat. Yan o. Battery ng GoPro, ng drone, at ito, yung battery ng DJI camera ko. Mabuti na lang, meron ito hawakan niya na built-in, napaka-solid. Kapag i-on natin to, kaiba siya sa mga ibang power station na gamit ko. Nagbibip siya, tapos DC pala gagamitin natin. Patong ko na lang lahat dyan. Yung output natin sa USB is 100 watt, lakas. USB to C, type C to C. Unahin ko muna tong battery ng aking camera. At ito pa ang pinakagusto ko dyan. Meron tayong output na 15 watts sa wireless charging. I-charge ko tong aking phone. Yun. Charging yan mga kaibigan. No? Medyo dumilim na. Pwede natin gamitin yung light. Makikita rin natin dito. So far 34 to 35 watts ang ating output na tina-charge natin ating phone. Battery ng camera. Battery ng drone. Tapos pinailaw natin yung emergency light. Speaking of power station na ginagamit ko ngayon sa ating camping episode, hatid sa inyo ng All Powers brand power station. Napaka solid nito. Ito pala yung R600 na unit na kayang magbigay ng 600 watts up to 1200 watts kapag ginamit mo yung surge. Sa bawat camping trip, ang All Powers R600 ang nagsisilbing puso ng ating campsite. Sa 600 watts output nito, kayang-kaya nitong magpatakbo ng 8 gamit ng sabay-sabay mula sa pag-charge ng mga camera at drone hanggang sa pagpapagana ng camping lights sa gitna ng gabi. Gamit ang S100 solar panel, hindi na tayo kailangang mag-alala kahit abutin pa tayo ng ilang araw sa kagubatan dahil basta't may sikat ng araw, laging puno ang ating kuryente. So charging siya ngayon. As of now, meron tayong 57 watts na input galing mismo sa ating solar panel. As of 2:23 in the afternoon. Pag uwi naman sa bahay, hindi rin ito natutulog dahil nagsisilbi itong reliable na UPS backup. Kapag bigla ang nawalan ng kuryente, otomatiko nitong pinoprotektahan ang mga mahalagang gadget tulad ng laptop o wifi router para hindi maputol ang trabaho o connection. Dahil sa Life PPO4 battery na tumatagal ng 10 taon at ang bilis nitong mag-charge mula 0 to 99% sa loob lang ng 1 oras. Ito ang pinaka-practical na investment para sa adventure man o para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Bali, doon ako magtatali at saka dito ng aking hammock. Yung isa sa mga gustong-gusto ko na pagpwestuhan. Ganito katahimik. Yan. Panatili ko lang yung ganyang ilaw. Kasi isa yan sa nakakatulong para itabo yung mga ahas. Takot kasi yan sila pag nakakita ng ilaw, akala nila may nagsusunog. Tapos habang nagsiset up ako, ang ganda pagmasdan no, yung sunset. Ito yung mga dala ko sa ating camping. Bali ito yung aking mga condiments, kutsilyo at butane. Nabusog na ako dito sa 4 ito. Kinain ko yung 2 kanina. Malaman eh. Time check mga kaibigan. Oras natin ay 8:41 na pala. Ini-enjoy ko lang yung katahimikan. Papahinga na ako mga kaibigan. Bukas na lang ako ulit asikaso ng kakainin agahan. Then afternoon,
Lilibot tayo dito sa Bulinaw kung ano pa yung mga pwede nating puntahan. Time check mga kaibigan, 2:37 na ng madaling araw. Bigla lang ako nagising dahil biglang may kumalaskas dito sa bandang harapan. Mga kinalat ko kasing sanga-sanga dyan. Yung pala merong pusa na napadaan. At magdamag din naman kasi na naka-on itong ilaw ko. Iyan. Tinuloy ko lang yung charging tapos yung ilaw na yan nakasindi lang yan, nakatutok lang dun sa daan. Yan yung ilaw ng power station ko. As of now, kanina umpisa natin ginamit ito, nasa 90% yan ngayon 66%. Tapos tinuloy ko lang yung charging ng battery drone tapos yung flashlight. Sa mga nagtanong pala kung ano yung ilaw na ginagamit ko, ilagay ko na lang sa pin comment. Ito, isa ito sa ginagamit ko. Ang brand nito ay, ang unit na ito HD03. Makunat din ito. Workos, gawa ng Workos. Yan yung malakas niya. Ginagamit ko na rin tong video light. Tapos ito yung isa. Nabigay pa sa akin yan since na una kami magkasama ni Direk Gino sa camping. Jibel na 2000 mAh. Good morning mga kaibigan. Isang masaya at matiwasay na pagpapahinga dito sa gubat. Nakatulog naman tayo ng maayos. Napakatahimik, tapos paggising mo, ganito yung maririnig mo sa paligid. Mga huni ng ibon. Sarap sa pandinig. Grabe din yung hamog mga kaibigan, oh. Basang basa yung helmet at motor natin.
Bali, ito lang yung mga natira sa tubig natin. Magsasaing lang din. Luto ng ulam. Kasya pa naman siguro yan. Gulat ako. Dami ko na dalang bigas. Hindi na kasi gumagana yung lighter nito. Nabasa ko kasi ito. Ganyan lang gagawin ko kasi pagka itaob ko yan, papasok, mag-accumulate yung usok ng, parang amoy usok ng butane, papasok sa kanin. Meron palang dalang itlog, sabay ko na. So yan, okay na yung ating sinaing. Perfect. Bali, ito na lang yung ulamin ko ngayon. Gigisahin ko lang sa sibuyas. So sa mga ngayon lang sa channel ko, no, yung mga naka-discover sa akin sa aking mga adventure, sa totoo lang pagbalikan nyo yung mga lumang video ko, talagang sa camping talaga muna ako nag-focus. Tapos bumalik sa adventure. Oh, mali. Diskarte na lang tayo. Shout out pala dun sa mga subscribers ko na talagang sumuporta sa akin nung nag-uumpisa pa lang ako sa mga camping content. Sila Lost Traveler, sino pa ba yun? Siyempre sila Ma'am May Kasupang, lagi yan nanonood. Itong gamit ko nga na itong pang luto ko, sa kanila yan eh. Binilhan nila ako, tapos binigay sa akin. Marami pang iba, nalimutan ko na yung mga pangalan nung dati kong mga subscriber na solid na mga viewers. Simple lang naman tong gagawin natin. Okay yung kanin natin with egg.
Let's go. Oh. Sa mga solid pala na viewers ko, yung mga sumubaybay sa akin, kasama ang Tiwalag. Hindi na kami nagkakasama. Car camping na kasi si Direk. Ayaw nang bumalik sa motor eh. Kumusta kayo? Comment, paramdam naman yung mga viewers ko sa ano mula nung Tiwalag days. Mula nung dalawa lang kami ni Direk nagka-camping. Meron pa kaya yung mga viewers na yun? Nung dalawa lang kami ni Direk, hindi pa namin nakilala sila MGS sa kasi Biyahero. Yung mga times na yun, kahit bumabagyo, may mga content pa kami dati na bumabagyo. Habang signal number 4, signal number 3 ang bagyo. Nagka-camping kami dati. Those were the days with Direk Gino. Sa kanyang YouTube channel, Gino ang pangalan na ngayon, hindi na Direk Gino. Search nyo Gino. J-I-N-O. Ewan ko lang kung meron pa yung mga camping namin na kami magkakasama. At saka adventures na kami magkakasama. Pero ginawa niya yatang 4 members only. Kami yung solid na magkakasama niyan sa mga raw spot. Kaya lang, tuluyan na silang tumiwalag. Gusto car camping na lang. Si MGS, Biyahero. Ano na eh, bigatin na sila eh. Ako naman, pa sulpot-sulpot lang din dito sa moto camping. Palagay ko okay naman na ito. Malaga lang dyan mainit. Pain lang tubig para sa Milo. May dala akong Milo rito. I-tiplahin ko na rin. Ito lang din itatakip ko. Hindi naman siguro mangangamoy Carne Norte. Siya nga pala mga kaibigan, itong pwesto natin tutour ko lang kayo. May kalsada rito, tapos bakanting lote doon. Bakante ito, gubat ito actually. Tapos may kalsada rin dito, lalabas lang din yan doon. Tapos ito, may kalsada rin dito, lalabas yan doon sa dagat na. May mga kabayan dyan, may community dyan. Tapos ito medyo mataas yung bundok na yan. Tapos may nakikita ko dyan na poste, 3. Yun yung pinaka linya ng kuryente mula rito sa mainland ng Bulinaw hanggang dun sa Santiago Island. At di ko alam kung ilang barangay yung nandyan sa Santiago Island. Kita nyo, napakalapit lang naman nung Santiago Island. At makikita rin natin dito sa bahaging ito, napakadaming mga kulungan ng isda, o yung tatawag nating fish cages, na pinag-aalagaan ng bangus at saka iba pang mga isda, no? Yan yung makikita natin sa likod nitong aking pwesto. At pag tinignan nyo sa mapa ito, gubat talaga. Ngayon kasi summer, kaya kikita natin medyo dry yung lugar. At medyo ito, nililinisan nila. Siguro may mga itatayong mga resort na dito. Yun yung ating pwesto mga kaibigan. At ganito siya. Ito katahimik dito. Itong dalawa na ikakarga ko.
Sa mga curious no kung gaano ako ka-minimalist pagdating sa camping, idala natin tarp, tapos itong hammock, 2 bag lang ito, condiments, tapos nandito lahat ng lutuan. Yan, yung mga yan nakakarga yan dito. Yan siya, nandyan na rin yung bigas lahat kasi naka-compact yan eh. Tapos yung power station, ito ang dala ko ngayon, motor na click. Kung makikita nyo sa ating motor, nasa harap ang bahagi yan, tas ito lahat nasa compartment. Then nung nasa labas yung aking tunnel bag, dito ko nilalagay. Yan, nandyan lahat ng gadgets ko naman, yung pang vlog ko. Alright, kulong-kulo na. Napakarami nitong kanin ko, malamig naman na. Ito na yung pagpaplatuhan ko. Itong kanin ang di ko sure kung maubos ko yan. Okay naman yung kanin natin, hindi hilaw, hindi rin sunog, kasi yan talagang, yan ang pinaka-importante sa akin. Tapos yung puwet nya medyo nag brown lang, yan ang pinaka-importante sa camping. Ayoko yung camping rice kung tawagin. Pumalpak na ang ulam, pumalpak na ang lahat, wag lang itong kanin. Ang galing din yung lutuan ko eh, plato, lutuan ng ulam, tas lutuan ng kanin. Yan lang yung dala ko sa isang kutsara. Napaka minimalist. Medyo hindi madalas yung camping natin, no? More on adventure tayo talaga. Kaya minsan-minsan lang itong ginagawa kong ganito. Solid, tamang-tama yung tamis. Dami kasi tubig na lagay ko eh. Hindi ko na maubos mga kaibigan. May dumadaan kasing aso dito eh, saka mga pusa. Alright, leave nothing but footprints. Let's go. So maghanap na tayo ngayon ng maliliguan mga kaibigan, bago tayo lubusang umuwi. At nagawa nga natin, no, makapag-reconnect sa kalikasan, matulog ng mahimbing sa tahimik na lugar. Inuuling pala nila yung mga ibang kahoy dito. Tingnan nyo, yung mga bakas ng pinag-ulingan. Grabe to, rough road. Ito yung mga lokal na nakausap ko kahapon. Naghahakot sila ngayon ng kahoy, troso. Oh, sumasayad yung panggilid ko. Yeah. Okay, let's go to dagat. Vitamin C. Back to highway. Tanaw natin yung dagat doon sa unahan. Pababa na tayo doon sa Dalampasigan.
Sana makahanap tayo ng maliguan na walang gaanong tao. Sa bagay, may pasok na ngayon, kaya siguro konti lang mga tao. Ayos, makakaligo tayo ng maayos dito. Dito na maliligo, malapit sa daungan. Ganda ng isda nakuha nila, oh, haba. Kaso parang walang maayos na maliguan. Hintay sa baba. Laki ng balete rito. Ay, dito, ayos. Ayun. Dito na maliligo. Solid. 5 minutes na babad. Santiago Island. Daungan na pinuntahan natin kahapon. Take me anywhere that you want. Temperature ng tubig. I don't even care if we come back again. And as long as the stars are shining above us. Alright mga kaibigan. Kahit na di tayo nakapagbanlaw, sa bahay na ako magbanlaw, I feel fresh pa rin. Kasi sa biyahe natin kapon, di ako naligo ng hapon eh. Diretso tayo sa camping site. So ngayon papunta tayo doon sa pinaka daungan ng mga barge. Daming mga nagdidil dito ng isda. Dito pala ang bagsakan ng mga isda mga kaibigan. Dito may mga nakikita na tayo mga barge. Maya't maya may biyahe eh. Maya't maya kasi may tumatawid ng mga sasakyan, mga motor doon sa kabilang isla. Ang lapit lang talaga, oh. Kaalis lang ng isang barge. Ito yung sampahan nila. Yan, oh. Merong tulay, na para sa tao. Pwede rin parang maligo rito. May mga naliligo doon, oh, sa unahan. Yan yung mga nakikita natin dito sa daungan. Papuntang Santiago Island. You're like a river in the dark. You stare me right, you lit the spark. And I can feel you tearing down every wall. Come one, come all. You're like an early morning breeze. Your soft red lips and gentle tease. You must have been sent just for me. Come one, come all. Just when I need you, you set sail and navigate. But when I need you, you lift me up till we levitate. You're mesmerizing, hypnotizing. My eyes are set on you. Okay, nakapagpalipad na ako. Through the fields. At naipakita ko na sa inyo yung pinakamalapit na mabahay at mataong parte ng Santiago Island. Grabe, no? Hindi rin magtatagal, magkakaroon din ng tulay yan. Syempre, para sa mas progresibong pamayanan, matagal na sigurong pinopropose yan para mas convenient ang mga biyahero. So mga kaibigan, salamat sa iyong pagsama sa aking adventure mula Pangasinan hanggang dito lang din sa dulo ng Pangasinan, within the province of Pangasinan. Kaso malayo to mga kaibigan,
galing doon sa eastern part, at dito naman tayo sa pinaka western na part. Para ka ring bumiyahe ng Ilocos Sur galing ng doon sa eastern ng Pangasinan. Sana ay nakapagbigay sa iyo ng konting entertainment ang video na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pa nating adventure, samahan nyo ulit ako. Siya nga pala, gamit ko Honda Click. Matagal ko ng motor ito, pero ginagamit lang natin to kapag alam natin na maayos at sementado ang kalsada. Bye bye, see you on my next adventure.